kanang si George Santesas, usaran ang driver sa motor sa tandag. Ikuha na ni Bai. Dili menino pala. Sir, hindi ka na, Diba? pwede kayong lumabas, pero ang pan namin is isurrender niyo. Ay, dili pwede. Ano? Diplomat kami. Okay, tapos na ang balaod sa under civil government. Parang siyang pare o nagbibili siya ng mga tao. 2 beses siya na naginip na aalis siya ng simbahan dahil may utos sa kanya ang taas-taasa na sasali daw siya sa federal. Ang mga pagsalig mo, tag 18,000 na monthly. Mudagan o 50,000. Magwardya mes kumpaw, membership ka sa federal tribal. Kung mabibigyan natin ng sapat na talino, yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos or gagalaw ng labas sa batas or laban sa batas. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. I-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Okay, may bago na naman na natuklasan nating kulto na pinangungunahan ni Commander Tigre daw. No. At sila'y nag-claim na sila'y legitimate kumpara nitong kay Dato Adlaw. At daming mga anting-anting na makita natin, no? So, yun talaga ang occultism. At para sa kanila ay sinasamba nila ang Diyos. Ngunit ang katotohanan, unang Korinto 10:20, ang mga kulto ay sumasamba sa demonyo at hindi sa Diyos. Tatalakayin natin ito mga kapatid, samahan niyo. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome po sa ating mga suking taga-subaybay na nagsubaybay sa ating live streaming. Okay, bukas ituloy natin ang pagtalakay kaugnay sa impeachment complaint na naisampa na ngayon sa Senado, no? Bagong development. So sa lahat ng mga suking taga-subaybay, welcome po. Lalo na sa mga taga-subaybay natin diyan sa Surigao. Naniyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutan kung bago ka lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming, no? Sa Pananampalataya at Katuwiran Facebook page, at lalo na sa ating mga sumusubaybay sa YouTube channel sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa labas ng ating bansa. So di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. So alam niyo naman, no, na ang grupo ni Dato Adlaw ay nag-viral matapos isinarado yung iba't ibang mga establishmento. Pero naharang sila sa checkpoint. At matapos sila naharang, doon, di na sila nakagawa pa ayon kay Police Colonel Warren Dablo, ang PNP Provincial Director, ng pagsarado sa iba pa mga establishmento. Dahil humingi ng tulong ang mismong barangay kapitan, nagsagawa kasi sila ng checkpoint, itong grupo ni Dato Adlaw, no? Nagsagawa sila ng checkpoint. Kaya pumunta doon, pati ang mayor, provincial director, ang hepe,
no? At ayaw makipag-usap. Anong dahilan bakit daw sinasarado yung mga establishmento? Eto, kaya nga sa paliwanag ng PNP chief ng Surigao, sabi niya sa kanilang pag-uusap daw parang wala sa sariling katinuan si Dato Adlaw dahil imagine, hindi lang ang buong bansa at buong Surigao, kundi buong mundo pa ang inaangkin nitong ancestral land. So, ang dahilan daw kung bakit isinarado ayon sa interview ng local media kay Dato Adlaw, Cebuano ito, pero isasali natin ng Tagalog. Buhat na mo ang pagpadlag kanila tungod kay wala man sila ni-comply sa legality and management sa Federal Tribal Government of the Philippines, nga na-inform sila tulo ka bisis kay niya man sila sa ancestral land, so dapat ang dahilan kung bakit sinasarado nila, pinapadlak nila, na-inform na daw 3 bisis yung mga establishmento na sinirado. 3 bisis na na-inform na kailangan mag-comply sila. Ang problema lang, sila lang ang nakaalam nito, ang grupo nila ni Adlaw ang nakaalam na sa kanilang sariling batas, no? Tuloy natin. mo-comply sila sa rightful owner. Ni-comply pa sila sa rightful owner, wala untay problema, dili sila may So sila ang rightful owner. Nauna nang sinabi ng hippie na si Police Colonel Mariano Lokban na nakausap talaga, di na lang siya nakipagdebate dahil may nadiscover siya, parang wala na talaga sa katinuan itong si Dato Adlaw. Imagine, di lang buong Surigao inangkin, buong bansa at buong mundo pa. mapadlakan. This means sa Federal Tribal Government of the Philippines nga nagadala sa balaod sa RA 8371 April of 1995. Yon ang kaniyang palaging iginiit, yung EFRA law, pero ayon sa mga legitimate na mga datos, no, sa iba't ibang yung nauna nang ipinakita natin, sabi nila hindi daw recognize ang grupo nitong sila si Dato Adlaw sa NCIP. Customary since time immemorial. Dili niya mong balaod ni sa Dios. Nga mao ni So di daw umano yan kanilang batas, kundi batas yan sa Dios. hatag sa Dios nato nga balaod since time immemorial, nga mao'y nag-secure sa tong kaluwasan material and spiritual. Nga mao ni ang balaod sa wala pa ang civil government. So, yon ang kanilang pagsarado. Sabi niya, yon daw ang batas nung wala pa ang civil government sa ating bansa. Nung di pa ito pinangalanan na Pilipinas. So, nag-exist na daw ang batas nila. Na gisugdan sa atong mga katigulangan nga nagapuyo sila Yon ang batas daw na sinimulan ng kanilang mga ninono. dinhi sa atong nasod, wala sila kamatayon nga Yung mga ninuno daw nila na nagsimula nito, walang kamatayan. Pero ang tanong, kung wala yung kamatayan, asan na sila? Patay na o buhay pa? Dahil ang mga ninuno nila na nagsimula daw sa naturang batas ay walang kamatayan. Kung walang kamatayan, hanggang ngayon buhay pa yon, di ba? ang atong nasod is balaang nasod. Yung bansa natin ay banal na bansa. Urang Timol. So ang napakinggan ninyo ang pahayag ni nagpakilalang Dato Adlaw na ang bansa natin noon ay tinatawag daw, bago ito tinatawag na Philippines, tinatawag daw itong Orang Timol. Dili pa Pilipinas ang pangalan ni Di pa Pilipinas ang pangalan, Orang Timol. Urang Timol. Ang atong pag-asabto ng Urang Timol puloy-anan. Yon, kung para sa di makaunawa ng Cebuano, kung atin umanong uunawain ang Orang Timol, ano daw yan? Kana sa mga pinili sa Dios. Yun ang tirahan sa mga
pinipili ng Diyos. Yun ang tirahan ng mga pinili ng Diyos. Kuluyan na sa mga hari, ray na prinsipe. So tirahan ng mga reyna, prinsipe at mga hari. Prinsesa, wala sila kamatayon. At wala silang kamatayan. Kung wala silang kamatayan, hanggang ngayon buhay pa. So nakabaton lamang kitang mga Pilipino og kamatayon. Meron na umanong kamatayan, dumating yung kamatayan. Tungod na sa pagsakop sa mga bansang mananakop. Yung pagsakop nitong mga mananakop, yung mga bansang dayuhan. Bahira ng atong dugo. Kay since time immemorial ang So kaya may halo na umano ang mga dugo. Dahil mula noon, atong dugo puti. ang dugo natin umano noon, puti. Puti ang dugo natin noon. Ayon kay Dato Adlaw. Ano yon? Langka? Okay, tuloy natin. Dili pula. Hindi pula. Hindi pula ang dugo noon, kundi puti. Puti ang atong dugo, dugong maharlika, dugo. Yan ang dugong maharlika daw. Puti, hindi pula. Sa Dios, mudapat sa lupa, mahimong gulawan. Yan pala ang dugo. Grabe, no? Dugo ng maharlika. Pag ito'y tutulo sa lupa, ang dugong puti ay magiging ginto. So naniniwala naman ito nagpakilalang Datong Adlaw sa kaniyang sariling binanggit. Okay, tuloy natin. Karon nahaluan na kita sa mga intruders, o nang nahimong pula ang atong dugo. Ang dugo sa mga intruders, dugo sa mananap. Yon, ang mga dugo daw umano ng mga dayuhan, dugo ng hayop. Dugo ng hayop. Pero sa simula, ayon sa kanya, dugo umano, kulay puti. Tingnan nyo dugo ninyo. Baka kadugo kayo nitong grupong ito. Basta kulay puti daw. Ang dugo sa mananap ug dugo sa tao karon pareho. So yon. Dahil sa pagpasok sa mga dayuhan, sa pagpasok daw sa mga dayuhan, kaya nagiging kulay pula na ang dugo natin. Sabi ni Dato Adlaw, dahil nagiging katulad na daw sa dugo ng mga hayop. So may dugong hayop na. Tungod kay nabahira na ang atong dugo sa mananap. Yan. So may halo na talaga umano na dugo ng mga hayop. Sandali muna, may nabasa ako, Raquel Silos. Good evening, Bro Windel. Nasiraan ng bait ang mga yan. Bakit hindi kinasuhan? Bakit maraming kulto sa Mindanao? May kaso na sila, patong-patong na yung kaso nila. No? Mahigit sa 10 ang kaso nila. Ito, pakita natin ha. Ito kaso nila, mahigit sa 10. Ito, malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC, resolution number 11607, physical injury, serious illegal detention, grave threats, cyber libel, multiple violation of cyber crime law, and other related crimes. Bakit yung ano ba yung other related crimes? Dahil pinag-aralan ayon kay Police Colonel Mariano Lucban, ang PNP chief ng Surigao, pinag-aralan yung mga elemento sa human trafficking at yung mga elemento, walang piyansa yon, sa ano pa yung kasong yon? Human trafficking, no? At illegal, may sandali ha. Basta, hinihintay lang umano ang warrant of arrest. Illegal recruitment. Illegal recruitment. So, kaugnay diyan, meron na mga grupo ni mga miyembro nilang sumuko. Bakit sumuko ang mga miyembro? Dahil
na budol umano sa naturang grupo ayon sa CSWD. Sa ato City PNP as to the whereabouts ini nila or kung nahain ini sila gikan, no? And then we found out na may taga Moncayo aton first na batch na amo na storya, 9 of them are from Moncayo, and then afterwards we receive a call from CIDG na Joy said ba nag-surrender sa ilan na 7 from Surigao del Yan ang assessment ng CSWD. Meron ding mga nag-surrender. Ito, may nagpa-interview din sa local media, nagpakilalang Commander Tigre sa Haring Bakal daw. Parang ang dami nilang mga anting-anting. Ito, Si Herbain Martinez, alias Commander Tigre Guerrero. Ako ang alias Commander Tigre Guerrero. sakter ng Siargao. Kini nga grupo, dili kini ingon nga kolorom. Legal kini. Yung grupo nila umano na kay Commander Tigre, legal daw ang kanila. Registered daw sila. Dili kini illegal. Katong grupo sa tribal sa Surigao, na kanang si George Santisas, usaran na ka-driver sa motor sa tandag. So itong George Santisas na tinutukoy niya, ito yung alias Adlaw, no? Na driver daw ng motor cab dun sa tandag. Ikuha na ni Bae. Ilordi way pante. Ano yun? Infante, Lourdes Infante ang pangalan nito, pero di ko na op yung pahayag niya. Asli tao nga nakuha na nila dito sa tandag. Nga city kabuok mo na iingon nila nga kompleto na ang 72 division. So may mga nakuha pa sila diyan umano sa tandag, no? At itong grupong ito, may mga anting-anting ito. So kung may mga anting-anting, occultism yan. Nya karon, kay dili man na matarong nga nang ibuhat kay sumpak para sa gobyerno. Kay matod pa si Lorde. Sandali. Bae. Tanggalin natin yan. May karugtong kasi siya. Tanggalin natin yun na pahayag. Sila ang batas, sila ang gobyerno. Ayan. Sila ang batas, sila ang gobyerno. Kana si George, ang bugiro kayo. Ang bugiro kayo na si George. Mandamay siya sa mga tao nga paring bakal. Hangtod nga matao karon diri sa Siargao nagkagulian gumikan nga miyembro kuno sa Haring Bakal ni Commander Tigre Guerrero. Dortehan ta ka George, ang Haring Bakal. Itong grupo nila pala Haring Bakal, no? Naniniwala din talaga sila sa grupong Haring Bakal. Di ko sure kung saan nakabase pa itong Haring Bakal dahil di ko sure kung sa Surigao ba ito sila na grupo. Bakal, matarong nga tao, gikan kini sa krami. Galing daw sila sa krami, ha? Kini. Kanang inyo, dili na restado. Hanga ako sa kang Dato Subang. Yung Dato Subang, iyon ang legitimate na dato na leader, no? Saludo ka din mo Dato Subang. Ang inyong balaod may matarong, ang inyong balaod may matuman. Dili ka ng rival nga Bisaya nga mga piki. Kana si Bae Lourdes ngayon pa nga paabuton ta kanire. Di ko na iparinig ninyo ang susunod dahil di na maganda pakinggan yung sinabi nitong Commander Tigre. At ayon sa mga miyembro, itong si George Santisas na nagpakilalang Haring Adlaw na alias, no? Alias. So sa pamamagitan ng panaginip, imagine sa pamamagitan ng panaginip, siya nagiging pari. At umanib dito sa grupo
sa reyna na si Bae Lourdes Infante. Blisor ng espiritual. Parang siya ang pare o nagbiblis siya ng mga tao. 2 beses siya na naginip na aalis siya ng simbahan. Oh, so, imagine, na naginip siya, na aalis siya sa simbahan at magiging kaanib sa naturang grupo. Dahil may utos sa kanya ang taas-taasan na sasali daw siya sa federal. Bagong gobyerno daw ang tribal. O, kataas-taasan pa ang may utos daw sa pamamagitan ng kanyang panaginip na sasali sa federal. Tao, may samurai. Ito, mga armas nila, no? Yung mga itak, samurai, kulay pula. Gawa nila. Siguro kami, kung tutusin ni mga 200 na marami nang tinanggal dahil ang hindi sumusunod sa batas. Mayroon na palang mga tinanggal na mga miyembro. Bakit may nainganyo talaga na magiging kaanib nila? Dahil ang promise kasi ay 18 to 50,000 ang sahod. Ng federal, tatanggalin. Sa ilang mga Isa ito si Danilo Montalvo ang sumuko sa PNP, no? Ligma, tag 18,000 na monthly. Mudagan og 50,000. Magwardya mis compound. Membership ka sa federal tribal. Pag may... Ngayon, kailangan, ito lang ang ipakita nila, no? Yung tinatawag nila na kahit walang lisensya ka sa pagmamaneho, basta meron kang ganyan. Yun lang daw ang ipakita nila. Yun ang tinatawag na diplomat daw. Ka nito, pwede na kang gamit mo sa pagbiyahe. Kahit saan ka punta, ito ang ipakita sa mga naka-checkpoint. Kahit walang lisensya. Imagine kahit walang lisensya, basta meron ka noon. May diplomat ka. Ano yung diplomat nila? Ito po, pakita, yun ang nagiging plate number din sa kanilang motor single, no? Diplomat daw. Ito ang checkpoint na binabaklas ng PNP. So, yun ang ipakita. Kaya, merong, asan ba yun? Tingnan natin. Meron yung nahuli. May nahuli dahil dumaan sa checkpoint at wala silang lisensya. Nanap ko pa yung nahuli. Kung maalala ninyo, una, pinutulan na sila ng kuryente. Agipot na namin. Grabe na nag-discriminate ninyo sa amo, ha? Bahay ni Dato Adlaw. Dito na po guys, pinutulan na nila. Kasi para wala na silang connection sa internet at saka yung pag-charge sa cellphone nila. Basta gani ang internet connection putol na gihapon. So karon tudobantay ang mga gwardiya, ang mga pulis o naman sa mga mobile force sa palibot mismo din sa area sa tribal community o tribal government of the Philippines. Then gi-look out karon sa itong mga kapulisan ang palibot sa mao nga area. Mao nga mulo usab karon sa mga apektado kay mo na-deprive ang ilang katungod ingon man sab gikuhaan sila sa mga panginahanglanon unang usa sila panawagan kay dili na sab kuno makatarunganon alang sa ila. So pinutulan din sila ng linya ng tubig, no? So ayon sa mga otoridad, lalo na sa PNP chief, na huwag agad-agad maniniwala. Kilitaysing mabuti yung inanibang grupo, baka mabudol.
Gobyerno, hindi po na ibibigay sa kanila. Kung mabibigyan natin ng sapat na talino, yung mga kababayan natin, hindi po sila kikilos or gagalaw ng labas sa batas or laban sa batas. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. Yan ang pahayag ni Police Colonel Mariano Alocban, PNP Chief ng Surigao City. So, hintayin na lang natin kung lalabas yung mga warrant of arrest sa patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanila. Okay? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.